Hello everyone! Good morning! Ayan, medyo maulan pa rin ang lagay ng panahon dito sa lugar namin dahil sa bagyong Hana. Pero hindi naman malakas ang hangin, talagang ulan lang ang meron. So ito nga pala yung ganap nung nakaraang linggo, August 25. Ayan, hindi ko kaagad siya na-upload dahil nga medyo naging abala dahil sa pagbubukas ng klase. So eto, kasama ang aking mga kaibigan, pumunta kami ng Maynila mula sa Pangasinan, lumuwas kami papuntang Maynila para bisitahin ang pamosong Art Island. So eto nga guys, ini-enjoy namin ang mga senaryo ng mga lugar dito. Ayan, yung bawat rooms ay mayroong iba't ibang senaryo. So dito pa lang yung opening, ayan. Dito sa bungad, napakaganda na agad ang salubong ng lugar. Talagang pagpasok mo pa lang, mapapawaw ka talaga. So kasama ko diyan ang aking makaibigan at saka ang aking anak. Iisa-isahin ko sana yung kanilang pangalan, pero no need na guys kasi hindi nyo rin pala sila kilala. Ayan. So eto, ini-enjoy namin yung floor kasi parang totoong-totoo yung mga nakikita namin na tila ba kami ay nasa dagat. Tila ba kami ay nasa ibang planeta. Ayan. Kasi para kaming mga nasa galaxy din sa senaryong ito. Ayan. So nakakatuwa kasi ang daming tao, ang dami-daming bumibisita. So kapag pupunta ka dito guys, doon sa entrance, magbabayad ka ng 850 kapag ikaw ay adult. Kapag bata naman, doon sa mga student, merong discount. Ang presyo ng entrance fee ay nagkakahalaga naman ng 700 pesos. So kapag meron naman silang promo. Yan, meron din silang mga promo. Lalo na doon sa mga birthday celebrant, kapag birthday mo at pupunta ka sa lugar na ito, free. Yan, maa-avail mo ng free yung entrance para makapasok ka dito sa Art Island. Ayan. So, eto, sa bawat sulok ng lugar na ito, puro picture ang ginawa namin at saka mga simple or short clip lamang yung mga video ko. Ayan. Napuputol kasi lalo na kapag magpapapicture din yung aking mga mahal na friends at saka kaming mag-ina. Ayan. Isa lang yung kasama ko kasi hindi naman na-carry bumbum. Medyo mabigat din yung pamasahe. Ayan. O kahit na makalibre ka sa entrance, kung malayo naman yung iyong panggagalingan, mahal pa din, mabigat pa rin sa bulsa, lalo na ngayon na patuloy na tumataas at nagmamahal ang presyo ng ating bigas dito sa Pilipinas. So pagpasok namin dito, dahil sa mga magagandang tanawin, ayan, parang dito kami sa loob ng dagat. Ayan. Nakakalimutan natin yung ating mga problema. Ayan, nakalimutan natin na short din nga pala tayo sa pera, ganun. Kasi, busog na yung ating mga mata. Parang mayaman tayo dun sa experience. Ayan. So, minsan, kailangan din nating magsakripisyo para malas naman natin yung pagmamahal din natin sa ating loved ones at saka sa ating sarili. Lalo kapag working ka, kailangan mo rin talaga na mag-relax. Kasi kapag puro trabaho yung ginawa mo, makakaramdam ka ng burnout. Bibigat ang iyong pakiramdam at ma-stress ka. Syempre, kapag na-stress ka guys, halo-halo na yan. Sunod na yan, magkakasakit ka na. Yan. May sakit na nga ang bulsa at talagang may sakit ka pa rin. Literal na sakit. Kaya ayan, mag-unwind muna tayo. Kaya ito ang ginawa namin. Travel now. Hirap later. So, marunong naman si Lord. Nagpo-provide naman siya ng mga needs natin. Minsan, inaakala kasi natin na walang-wala ka na. Pero, di ba, meron talagang mga channel of blessing na minsan, yung wala, nagkakaroon ka. Na isusurvive mo yung bawat araw. Yan. Nakakatuwa talaga yung lugar.
So, yung anak ko, masayang-masaya din ako dyan kasi fulfilling sa isang ina na makita mo yung anak mo nag-enjoy. So, kahit gusto ko man talaga na lahat sila isama para mapasok namin yung lugar na to, para sabay-sabay namin ma-experience yung ganda ng senaryo, eh hindi naman kaya ng bulsa. So, isa-isa lang muna. O, sa susunod naman yung iba, o, sa kalooban ni Lord. Yun. Kapag, carry at magkaroon pa ng bagong pagkakataon. So, ayan. Ninanamnam ko yung, yung panahon. Parang ini-internalize ko. Parang iniisip ko na, ako mismo yung nandyan talaga sa lugar na yan. Oh, medyo natakot nga ako kasi yung tunog, ayan, kakaiba rin yung tunog, parang nakakapangilabot ba? Yun. So, parang pakiramdam ko nag-iisa ako dyan, kahit na napakarami talagang tao. Bawat sulok, maraming tao at maraming bumibisita, lalo na yung mga kabataan na mahilig sa mga adventure. So, ito yung anak ko, marunong din siya, magaling din siyang mag-project. So, pina-project niya, ninanamnam din niya yung paligid. Kasi magaling din siya sa arts. Yan. Kaya talagang na-appreciate niya ng husto ang lugar kumpara nung nandoon kami sa indoor, kasi bukod dyan, namasyal din kasi kami sa Luneta, yan. Pumunta kami doon. So, hindi niya masyadong, na-enjoy. Napagod siya. At saka, nagutom kasi maraming nagtitinda sa paligid. So, ayan. Ay, ito ang tuwa ang batang maliit. Siya nga pala si Inel. Yun yung kanyang pangalan. Siya ay 8 years old at grade 2 sa kasalukuyan. Ito naman si Reg, ang aking best friend. So, magkaedad kami. Mag-40 na kami ngayong mga susunod na buwan. Ayan. Ang sarap din kasing maging bata paminsan-minsan. Lalo na kung yung mga bagay na nakikita mo at na-experience mo ngayon ay hindi mo talaga naranasan nung kabataan mo. Kaya talagang marunong din talaga si Lord. O, yung mga hindi mo noon na-experience, meron ka rin palang chance na ma-experience ito. Ayan. Para kaming nasa fairy tale. O, diba? Kasi yung lugar na ito hindi lang talaga pang bata, kundi maging sa mga adult. Yung iba dumadayo lang dito, guys, para magpalamig. Ayun, yung mga match money, tapos birthday, di free, pasok ka na. Punta ka na kaagad dito. Kasi ang sarap matulog. Very comforting ng kanilang mga ginagamit na nakaka-relax na mga music. Yan. So, bawat rooms, kasi magkakaiba sila ng rooms. Meron mga division, yung mga divider. So, bawat rooms, iba-iba yung transition ng mga awit. Pero halos magkakatugma ba at saka nagra-rhyme din sila. Kaya hindi mo mapapansin na pagpasok mo sa kabila, ibang iba na ulit yung ambience. Iba na ulit yung sumasalubong sa'yo na vibes. Ayun. Pero dito sa Art Island, ito yung na-enjoy ko na lugar. Ito yung pinaka-favorite spot ko, yung para akong nasa kagubatan. Ayan, parang hindi talaga ako lumaki sa bundok Ay, kasi nung kabataan ko, halos talagang nasa bundok kami. 'Yon. Sa bundok talaga, paanan ng bundok, hindi naman mismong bundok. Tapos, wala kaming kapitbahay ni isa. Kaya siguro parang na-enjoy ko din yung senaryong yon. So, ayan, ang bear. So, iba-iba rin naman yung meron dito. Binalikan nga pala namin itong yung parang aquarium. Kasi, ni-request ng anak ko na bumalik daw kami. Ito naman siguro yung mas bet niya na lugar para enjoy. Kasi mahilig din kasi siya sa mga animals. Yan. Mahilig siya sa mga discoveries. Yun yung kanyang mga pinapanood. O, diba guys? Ang ganda. So, kapag pinanood nyo to guys, dahil hindi nyo pa low budget pa, hindi pa carry, ayan, panoorin mo muna. At saka kung gusto mo, dahil napanood mo na, ganun pala yung lugar, gusto mo rin ma-experience ng pamilya mo, o panoorin nyo to guys.
para kahit papaano magkaroon kayo ng konting ideya. So, hindi ko pa lahat na ilagay dito kasi marami pa talaga. Sobrang dami. Sobrang daming mga murals. Ayun, yung mga murals tsaka yung mga yung mga nagpa-project na mga animation para mas maging maganda at saka nakaka-invibe yung vibes doon sa loob. Ayan. Akala ko diyan kaya ko pa yung anak ko na buhatin. Bubuhatin ko sana siya para yung magmukha kaming lumilipad ba na dalawa. Kaso tawan-tawa ako sa sarili ko diyan na hindi na pala baby yung anak ko, mabigat na. Hindi ko na siya kayang buhatin sa baka mabalian pa ako, hindi ko na lamang itinuloy ang pagbuhat sa kanya. Sabi ko, kargahin ko na lamang siya, umawak siya at saka kami ay mag-picture na kunwari kami ay lumilipad. So, napakahigante ng pakpak na ito. Ito naman, yung giant, foot ng, ano ba to? Hindi ko alam. Kasi hindi ko naman siya, nakita kung ano to. Ay, ayan. Ganyan lang kasi yung, yung design niya. O, diba? Ang ganda. Ang hirap din talaga pag actual ka na mag-i-explain sa isang vlog, lalo na kapag hindi ka talaga sanay. Ang gagaling din ng iba magpakuha ng litrato para bang totoong totoo. So dito dahil dalawa lang kami ni Inel, palitan lang kami nung anak ko na kumukuha ng aming larawan at saka video. Medyo marunong na rin naman kasi siya. Kasi 'di ba kapag generation nila, mas magaling pa sila sa mga henerasyon natin. Yan. Kaya naman tingnan nyo, quality rin naman yung bawat kuha namin kahit na medyo malikot. Ayan, medyo malikot kasi ina-enjoy nga namin. Ina-enjoy namin yung scenario. Dito naman guys, o rin, yan, bukod dyan, meron din talaga ding pumapasok dito para matulog lang. O, diba, yaman. Yaman, sana lagi birthday. Pupunta dyan, natutulog lang din sila. At magre-relax buong maghapon. Kasi kapag napasok mo na yan guys, bawal dyan ang pagkain. Bawal dyan ang bag. At saka yung mga sapatos, iiwan mo doon sa unahan. Iiwan mo kasama ng iyong ticket. Yan, kukunin kasi nila yung ticket mo. Tapos, iwan mo yung sapatos. Tapos, may iba na yung exit nyo. Sa pag-exit nyo, i-claim nyo naman yung inyong mga sapatos at saka mga tsinelas. So, kung ano man yung medyas lang. Magme-medyas ka na dyan sa loob. So, dyan din pala guys. Sabi nung pagpasok namin doon sa loob, yung camera kapag naka-flash, ayaw din pala nila dyan na naka-flash ang iyong camera. Medyo madilim din kasi yung mga ibang anggulo. Kaya talagang tatimingan mo kung kailan magiging maliwanag yung transition ng pagpapalit ng ilaw para maging maganda ang iyong kuha. Dahil nga sandalian lang kami tsaka nagmamadali kami guys. Sige, picture na lang kami ng picture. Hindi na namin nahihintay yung talagang pinakamagandang timing para maging maganda yung kuha ng larawan. Kasi dito, kahit anong oras ka na talaga mag-exit, kahit i-skip mo na yung iyong lunch at gabi ka na lumabas, pwede. Yan, pwede kang matulog kasi merong mga higaan. Actually, yung best friend ko dyan, wala siya. Konti lang yung kanyang picture. Kaya kung mapapansin nyo, konti lang yung picture na magkasama kasi kami. Kasi ang ginawa niya guys, natulog lamang siya. Kasi ang layo din kasi yung Pangasinan. Malayo yung Pangasinan papuntang Manila. Halos, din. Kasi umalis kami dito. Na kami, half na ang tawag dito, expressway, tapos dun sa sa Marcos Highway. Yan. So, nung umalis kami dito, 3 o'clock, 3, 4, 5, 6, 7, 7, ayan, 5 hours, 7, early 7 in the morning, nandoon na kami sa Luneta. So, hindi na rin kami nakapunta sa Dolomite ulit. Kasi, nagmamadali kami kasi hinahabol namin yung pagbubukas ng Ocean Park or Art Island yung pinagpipilian namin. Pero ang ginawa namin guys, dahil nung pagpunta namin masyadong maaga pa, hindi pa bukas ang Ocean Park. Ayan. Magbubukas pa lamang siya ng 9 or 10. Yun yata nakalagay dun sa yung opening niya. Kaya hindi na namin siya pinili.
So after namin magpunta doon sa may Ocean Park, sa labas na lang kami nag picture. Pero yun talaga yung original plan. Pupunta kami ng Ocean Park. Kaya yun ang gusto ng anak ko. Kaya nung sinabi ko sa kanya, tuwang-tuwa siya. Gusto nga nila magsamahan lahat. Kaya sinekreto ko na lang, sige, sabi ko, kung sino yung gigising ng maaga, siya yung isasama ko. Pero dahil nga, nakaprogram na at nasabi ko na dito sa isa, sabi ko, isama ko siya. Nag-expect na siya. Kaya siya talaga yung ginising ko. Hinayaan ko na lang na matulog yung iba. Hindi naman yun. Hindi naman partiality yung ganun. Kasi gusto ko naman talaga lahat sila. Kaso nga lang, hindi talaga pwede. Di ba? Ang ganda dyan, kahit na magdapa-dapa ka na. Nakalibre pa yung mga tao na maglilinis dyan. Kasi, madulas na talaga ang sahig. Ang ganda talaga dyan. So, ang dala lang namin dyan, wallet at saka camera. Kasi yung gamit din namin ay iiwan mo sa baggage counter. Diba? Selfie to the max ang inyong tita plantita. Ayan. Nakalimutan niya muna ang garden at in-enjoy ang buong maghapon. Nakakapasyal. Diba? Parang ate niya lang ako dyan. Kasi naman, mas magiging matangkad na sa akin sa susunod ang aking anak na ito. Ang ganda ng, wala na akong masabi ang ganda ng mga lanterns. Yan. Diba? Tapos yung mga animals na hindi mo naman talaga usually na makikita dito, makikita mo lang kapag pumunta ka ng zoo, itong ating giraffe. Meron ding giraffe dyan at saka iba't ibang mga animals. So, at ito naman ang ating tiger. Yan. So, dalawa sila. Tapos, biglang masusundan naman ng pag-shift ng mga tawag dito. Ayan, mga hayop sa karagatan. Diba? Ang whale. Ayan. So, eto yung nasa likod namin. Siya yung aming kasama rin. Ayan, parang bata siya. Ang laking babae niyan eh. Diba? Kasi, nagpapapicture siya. Nagja-jump shot. Balik ulit ako dito sa aking mga kasama na talagang pagod na sa kalalakad pero ako hindi. Kasi para sa anak ko, nilibot ko yung bawat sulok ng lugar. Ayan. Pero sila, nag-stay niya dyan at hinayaan na yung kanilang mga anak na mag-explore. Kasi yung iba nilang kasamang mga anak, mga teenager na, meron na din talagang kanya-kanyang buhay. At hindi ka na mababahala na mawala pa sila kasi alam mong marunong na silang bumalik kung saan sila babalik o pupunta pagkatapos. Kapag bata kasi ito, talagang susundan ko siya. Kung saan siya pumunta, naroon din ako at kinukunan ko siya ng mga larawan at mga video clips. Yan nga guys. Hanggang sa makalabas kami, ganyan yung aming ginagawa. Ang ganda talaga, no? Tapos natutulog kami, music. Pero dyan medyo, natakot ako. Buti lang na overcome ko. Medyo nahilo kasi ako dyan, kulob. Tapos, biglang umikot ba yung yung transition noong yung mabilis yung pag-ikot, yung parang ikaw ay nasa nasa universe. Ayan. Hindi ko kinaya yon. Kaya hindi ko siya nakuna ng clips kasi ipinikit ko na lang yung mga mata ko at hinintay ko siya na mag-end. Yon. Kasi kapag natakot na ako, hindi ko na baka hindi ko kayanin. Baka lumabas na ako. Dahil sa anak ko, talagang tiniis ko para makaya ko din yung napaglabanan ko naman yung emotion ko. Yun. Hirap din kasi pag bigla-bigla kang natatakot, guys, minsan tataas pa yung iyong BP o yung blood pressure mo. So, yan yata yun, iba. Hindi yan.
di ba guys? Ang ganda. So, yan naman yung isang dalaga naming kasama. O, teenager na rin. Kaya yung tita niya, yung aking best friend, ay hinayaan na rin lamang siya. So, enjoy naman itong teenager na kasama namin, si Freda Lee, ang mag-selfie-selfie habang tulog si tita niya Reg, tsaka si Ines. So, sila yung kasama ko. Pero nagkahiwalay din lang kami dyan. Kasi nga, ang hirap din pag lagi kayong magkasama, diba? Hindi mo mapupuntahan yung ibang mga corner dyan, kung saan ba yung maganda. Kaya, nung nag-uploads din kami ng aming mga pictures, hindi ko napuntahan yan. Hindi ko nakita yan. Sayang. Ayun. Kasi nga, marami talaga siya. Marami kang mapapanood. Saka iba-iba kung ano yung maaabot mo ba. Pero kung lagi-lagi kang pupunta rito, halos siguro mamememorize mo rin yung pagkakasunod-sunod at saka yung ano. Saka, maganda na yung kuha mo. Lalo na kapag professional photographer ka. Wala hindi naman tayo professional, guys. Ayan. Kaya yung quality, hindi siya super quality at kasing gaganda nila. Tsaka yung ang tawag dito, yung voice over. Yung bina-voice over ko na lang to, guys. Kasi gusto ko na rin i-delete sa aking gallery kasi napupuno na yung aking gallery box. Ayun, yung aking albums. Kaya kailangan ko nang mag-delete at i-upload ko na sa YouTube yung aking mga memories. Ayan. So guys, salamat kapag patuloy pa rin kayo natatangkilik at saka magsusupport dito sa aking channel. Kahit na hindi siya sobrang quality kagaya nung sa iba. Kasi nanonood din ako nung iba. Ang ganda. Ang ganda nung kanilang mga gawa. Talagang may effort. So, ito guys, low effort. Pero ito talaga yung full experience namin. Wala siyang masyadong edit. Kung ano talaga lang yung na-capture ko, eto na yon, makatotohanan talaga siya. Kasi, di ba, wala naman kasi akong matatap para mag-help sa akin at ipag-edit ako. So, pag ganon, kailangan ko din na maglabas ng pera para magkaroon ako ng editor. Yung mga anak ko, hindi naman sila, ang tawag dito, marunong din sila, kaso lang, yung oras nila, ay ayaw ko namang istorbohin at kunin ko pa kasi oras naman nila para sa sarili, para sa aral, at para sa kanilang laro din, at saka pahinga. Ayun. Kaya dito na lang talaga. Ito na talaga yung pinaka kuha. Pinagdikit-dikit ko na lang at saka ikinekwento ko sa inyo yung mga details na meron dito. So, inabot nga pala kami dyan ng tanghali, guys. Kaya kapag pupunta kayo, dapat meron kayong sweets para naman hindi bumabaha ang inyong sugar. Kasi nga, bawal naman magdala ng pagkain dito sa loob. At least, meron kang pantawid, gutom or maliit na biscuits. Kasi iniwasan nila na magkaroon ng mga kalat. Kaya pinagbabawal yun. Kaya meron dito sa bawat corner, meron din palang mga nagbabantay, yung parang mga nagsusupervise para i-monitor na walang mga kaguluhan na magaganap sa loob. Ayan. Tsaka maiwasan din yung mga kalat at tsaka magmo-monitor ng kalinisan sa loob. Napakaganda rin ng CR nila, napakalinis. At saka meron kang gagamitin na tsinelas para sa loob talaga ng comfort room. Kaya dito, ang ganda mamasyal. Mai-enjoy mo. Tapos hindi siya sobrang lamig at hindi rin siya basta comfy, parang adapt ng sarili mo yung sa loob talaga. Hindi yung talagang tila manginginig ka na sa sobrang lamig at hindi rin naman mainit. Kasi napakaraming tao, kaya naman niya yung temperature. Siguro kung dadami yung tao, kakaunti yung tao. Basta nung pumunta kami dyan, napakaraming tao, umahaba nga yung pila bago kami nakapasok sa loob ng Art Island. Ayan, nagkahiwa-hiwalay na kami dyan ng aming mga kaibigan. So, kanya-kanyang buhay pagdating sa loob ng Art Island. Ayan. So, hanggang sa matapos, kami pa rin yung naiwan dyan
Actually, tinawagan na nga nila ako, nasaan ka na? Ay, bumalik kami sa simula. Pinabalik kasi ako nung anak ko dun sa sa parang yung parang kang nasa Ocean Deep. Oh, yun yung gusto nung anak ko. Kaya bumalik kami dun sa simula. Kaya nung tinawagan kami, ayan, na-rattle kami na nagmamadaling hinanap yung exit. Nasa second floor yung exit kasi hanggang to second floor to. Etong yung paglilibot na, itong building. Kaya medyo mahirap na maglibot. Pero parang madali mo lang din ma-memorize. Pero konting ingat din lang kasi puro glass yung paligid. Ayan, akala mo, minsan exit na, yan, babangga ka sa glass. Pero kung observant ka naman, makikita mo naman kasi yung sarili mo sa glass. Kaya hindi ka rin talaga mauuntog. Malalaman mo talaga kung saan yung exit ng bawat lugar dyan sa loob. Ayan. So, kasama ko dyan yung aking friend, si Mami Resol. Ayan, dalawa kami na nag-EMO at yung anak ko naman yung naghahawak ng camera. Ayan, si Inel. O, diba? Marunong na siyang humawak ng camera. Kasi yung mga magkukuha, tulog eh. Nakatulog sila dyan. Ayan. May pa dyan, may scene pa dyan na tila ba uulan ng malakas. May biglang transition na parang nasa dagat ka at ang lalaki nga ng alon. Yan, para ka lang nasa malaking sinehan. Kasi malaki to eh. Malaking lugar. Tapos ang ganda. Parang nandun ka talaga kasama mo yung mga yung mga hayop. Ayan. Hindi ko makakalimutan yung travel na to at napakasulit. Sulit din yung ibinayad mo talaga. Ayan. Diba? Parang bata lang. Ay, sobrang enjoy. Eto nga, i-share ko sa inyo ang ilang mga piling mga larawan na kuha namin sa loob ng Art in Island. Napaka-unique ng bawat anggulo at mga shots namin. O, diba? So, gandahan na lang talaga, pagandahan na lang ng kuhang anggulo. Dapat tingnan mo rin yung larawan para alam mo kung ano yung iaakma mong anggulo base sa nasa larawan at kung ano yung emosyon na naaalala mo. Ayan. So, ipoproject mo rin lang para mas magkaroon ng buhay ang iyong mga kuhang larawan. Ayan. Naalala ko tuloy nung mga 1993, ayan, 1993 kasi. 1993, ako rin ay grade 3 na ng mga panahong ito at nag-aaral. So, ito yung medyo mas malinaw na yung memory ko. Kasi nung grade 1, konti lang yung nare-recall ko na memory. So, napakalaki naman. Nung talagang kahit nung kinder, ay merong memory. Meron akong naaalala, pero konting-konting portion lang ng memory. So noon, 'di ba, kapag nagpapa-picture ka, kailangan mo pang bumili ng film. Pero ngayon no need na bibili ka pa ng film. Meron na tayong mga cellphones, uso na ang cellphones kasi nung panahon na 'yon, konti pa lang yung merong cellphone. Yan. So pwede mo nang i-delete kasi wala ka nang bibilhin na film, wala ka nang babayaran na photo paper. So, ayan, nasa labas na kami ng Art Island at kami nga ay pauwi na nito. Kaya, eto, yung mga sandali na kuha namin. Salamat guys! Thank you for watching Plant Musica PH. God bless everyone!